Yan ang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Una po ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon ah, sa biyaya po ng buhay na Kanya po minubuhay. At yun nga po, sa punot dulo po ng lahat, kung bakit nakakapagpasalamat, kung bakit po nakakapaglingkod, ayun po yung kaligtasan na nagmula sa Kanya. Salamat po na na-appreciate ko po ang lahat ng bagay dahil sa kaligtasan niya pong ibinigay. At yun po yung pinakadulo, punot dulo nga po talaga ng lahat. At ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon na meron po akong pamilya sa laman at meron po akong pamilya sa pananampalataya. At yun po yung GABC family. Salamat po sa Panginoon sa inyo po mga buhay. Ayun po, yun po kami nagpapasalamat sa Panginoon nga po, sa aking family, na bagaman hindi ko po nakakasama sila dito, ay hindi po nagsasawang iluhod sila sa panalangin na nawa ay makasama din po sila sa paglingkod sa Panginoon. At yun nga po, kumbaga ay nawa ay maakainga din po sila. Dahil sa tunay po ay, sa ngayon po ay isa din po sila sa aking kabigatan nga din po. Ano po. So, yun po, ako pinagpapasalamat din sa pribilehiyo po na makapag-aral po sa paaralan ng Pabiblia. Tunay po na yun ay, dati ay ipinagpe-pray ko pa lamang po nung bago po ako graduate ng senior high school po ay salamat sa Panginoon na, yun nga po, may katugunan po siya sa akin po. At yun po, napakadami mong napapag-aralan na. At sabi nga ay kapag ang Panginoon talaga ay pinag-aaralan mo ay talagang hindi magkakasya sa utak ang pinag-aaralan mo po about sa Panginoon. Kasi talagang hindi natin maabot talaga ang Panginoon. Ano po. So, yun din po, isa lang din po sa na-appreciate ko po doon sa pag-aaral po sa Bible School ay ang pag-aaral po ng history. Yun po ay minsan tinanong ko lang po kay Kuya Romel. Sabi ko, Kuya Romel, anong pinapag-aralan niyo doon sa history? Sa Baptist history, church history. At biyaya na ngayon ay napapag-aralan na po. At isa po doon sa tumatatak sa akin ay yung kami po pinapanood po ng video about sa mga early church fathers po natin na kung gaano ang kanilang napagdaanan po. Para lang, sabi nga ay, yung kanilang pananampalataya ay hindi nila itanggi. Ano? At ang Bible din po na meron po tayo ngayon ay grabe po talaga ang napagdaanan yan. At hindi po babasa. Ano po? So, isa po doon sa tumatak talaga sa akin ng history po. Dahil, sabi nga po ng isa ko doong teacher po, sabi doon ay, kung bakit ang isang Kristiyano ay madali na lang bitawan ang pananampalataya, madali na lang iwan ng ministry, ay dahil sa hindi na-appreciate ang history ng kung paanong pagdaanan ng Bible. Hindi po ba basta tayo nagkaroon ng Bible ngayon? Yan po ay, kumbaga, salamat kasi na-appreciate ko po yun ngayon. At lalo ko pong na-appreciate na ang Bible po na may hawak po tayo ngayon. Sabi nga sa ibang bansa po, ay meron po doon na sila ay nagsa-celebrate lang ng birthday. Kunyari, may dala po silang cake. Then sila ay kakanta ng happy birthday. Yun pala po, ang kanilang ginagawa ay palihim po na nag-aaral ng Bible. So, yun po yung kanilang ginagawa para lang makapagtipon. Kunwari ay merong birthday celebration. Pero hindi po. Sila po ay, kumbaga ay nagba-Bible study po. So, doon, lalo po tayo magpasalamat na tayo ay ganito. Malaya pa po nakakapag-aral ng kanyang mga salita. Sa bansang Pilipinas ay malaya pa po. At noon po talaga, ang mga early church fathers po natin ay nakaramdam ng pinagpapatay. Kapag kapag sinabi mo ikay Kristiyano, ikay papatayin, papalapa ka sa leon. Yan po yung mga aming napag-aralan po noon sa Bible School. Salamat po na patuloy po na-appreciate ang pananampalataya po na meron ngayon. Yun nga, kumbaga talagang ang dali na lang iwan ng pananampalataya, ang dali na lang iwan ng ministry, hindi dahil na-appreciate ang Bible na meron tayo ngayon. At hindi
at lalo't higit hindi na-appreciate yung ginawa talaga ng Panginoon sa kanyang buhay. At tayo ay, sabi nga, nung tayo ay naligtas, tayo ay meron na lahat. Tayo pinatawad, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan, tayo merong katiyakan po ng langit. At yun po, ako pinapasalamat po patuloy sa biyaya ng Panginoon po na iyon. Salamat po na, yun nga po, napakadami din pong discouragements po sa buhay na ito. Kumbaga, nakikita nyo lang na pangiti-ngiti, pero deep inside po ay may labanan din. Kasi, yun nga, we're in the battlefield po. Talagang napakahirap po ng labanan. Pero ako po yung napapasalamat sa Panginoon na purong biyaya lang po talaga ng Panginoon kung bakit nakakapagpatuloy. At mas pinipili pa pong magpatuloy. At isa po sa aking pinagpapasalamat ay yung mga ministry po na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Ako ay napapasalamat po dun sa Panginoon dahil alam naman po ng Panginoon na ako ay walang kakayanan. Talaga po. Pero salamat sa Panginoon na siyang nagkatiwala po noon. At ako po ay napapasalamat din sa Panginoon na na meron pong pusong natuturuan pa. Yun po yung isa din po sa aking prayer na magkaroon ng pusong natuturuan pa, pusong sensitibo po sa kasalanan. Kasi kung wala na po tayo noon, tayo po yung magiging manhid na. At yun po yung nakakatakot talaga. Kapag hindi tayo kinakausap ng Panginoon, kapag hindi na tayo pinapalo ng Panginoon. At yun nga po, sa atin po, pag tayo nagkakamali, nakakagawa po ng kasalanan, ay tayo po yung papalo na sa Panginoon. Hayaan po natin na tayo ay sabi nga ay paluin na po ng tungkod ng Panginoon. Kaysa ang ipalo po sa atin ng Panginoon ay ang kanyang kamay yun nga po, simula po nung naligtas po, ay yun nga po, makwento ko lang po ng saglit lang. Sabi nga po ng kuya, ako po yung dating bata na na patakbo-takbo lang sa parangan, pakit-akit po sa puno, at hindi po expected na ako po yung maliligtas kasi hindi ba nga po ako nakikinig ng salita po ng Panginoon. At yung mga kabatch ko po ang talagang kinig na kinig. Pero salamat sa Panginoon na sabi nga before the foundation of the world ay napili na. Napili na ng Panginoon dahil ginusto niya. At yun po, simula po nung naligtas, nung nabaptize, ay hanggang ngayon po yung naririto pa rin. At pinili din po ng Panginoon sa kanya pong gawain. Ako ay napapasalamat din sa mga tao pong ginagamit ng Panginoon para po ako ay rebuke po. At isa po din ang buhay ng ating pastor. Tunay na siya ay biyaya po at pagpapala po kayo patuloy, especially po sa akin. Salamat po dahil isa din po kasi sa personality ko po ay hindi po ako masabi. So, isa po dun ang pastor sa pagsasabihan ko po ng lahat. Po? So, ako ay napapasalamat dahil gumagamit po ang Panginoon ng mga taong ganun po na kumbaga ako i-rebuke, ako ipapaalalahanin po at i-encourage po na magpatuloy lamang. Ako po nagpapasalamat din sa Panginoon sa mga kapwa manggagawa po, bagaman ako po yung sabi nga ay kumbaga pinakabunso po dito sa JBC worker po, ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanilang mga itinuturo po sa akin na hindi po sila ay biyaya. At sa inyo din po, kayo pong lahat ay biyaya sa akin at pagpapala po. At ang nais po ng Panginoon sa atin ay magpatuloy lamang. Kasi po, mas masarap ang magpatuloy na nakakaramdam ng panghihina kaysa ang huminto na lalong higitin ka niyan pababa at palayo sa Panginoon. So, yun nga po sa ating buhay na ito. Ang buhay Kristiyano po ay hindi madali, pero ang nais ng Panginoon
ay piliin na magpatuloy, piliin siya, piliin ang kanyang gawain po. At ang mga discouragement po sa ating buhay ay gawin po natin encouragement para magpatuloy lamang sa atin po, Panginoon. At yun po, tayo magpatuloy lamang po. Purihin po, Panginoon.